Okay, so let's answer this past board problem na lumabas noong November 2017 in HPGE. Specifically sa geotechnical engineering under the topic phase relationships in properties of soil. Yan. Okay, so given the following soil properties, so field unit weight of soil, field unit weight, pero ang unit niya kilogram per cubic meter. Density yan. 'Di ba? Density yan. Field density. Legalistic masyado. So that's density rho. Gamitin kong rho. Ayoko magama eh. Di siya unit weight eh. Then saturated density. Pininindigan talaga na. Saturated density and the moisture content. W. So evaluate the following. The porosity of the soil, yung N. Dry unit weight of soil in kilonewtons. O yan, sige, unit weight talaga yan. Then degree of saturation. Yes. Yung sa solution kasi sa CRF nito ay sinog pa yung void ratio and specific gravity. Hindi naman kailangan yun. Hindi naman hinahanap. So, huwag natin isolve, di ba? May another method dyan. So, derive natin yung formula para dun. So, recall muna ng general formula natin dyan. General formula natin dyan is in terms of density tayo ha. So, ang density ay specific gravity plus product ng degree of saturation times void ratio all over 1 plus the void ratio multiplied by density ng water. Or, di ba, itong SE, pwede rin yang what? WGS. Pwede rin siyang WGS. So, makasapay mo yan, pwede yan into 2. Okay? So, yung isa, nagva-vary lang sila sa degree of saturation. So, if our degree of saturation is 0, so paano yung magiging rho nito? So, magiging GS, so degree of saturation magiging 0, di wala na yung SE, 0 na yun. GS over 1 plus E na lang siya, times raw water. Yan yun. Di ba? Ito lang kailangan mo. Ito yung mother nila. Diyan, nanganak lang siya. Yan. So, sunod naman is if ang degree of saturation natin is equal to 1 or 100%, so that will be ROSAT. Ito pala raw dry density yun. Paano yun? GS plus SE. Ang S is 1, so E na lang. Over 1 plus E times raw water. Ayan. Now, ano yung gagamitin natin? Una, solve muna natin yung porosity. Pero before that, unahin muna natin yung unit weight. Mauna kasi yun. Sige. Anong gagawin natin? So, ito, gagamitin natin tong WGS. Kasi wala rin namang degree of saturation eh. So, iwasan natin yung may degree of saturation, di ba? So, GS plus WGS. Pwede ko na i-factor out. Pag pinactor out ko yung GS, okay, magiging GS times 1. GS times 1 plus moisture content na lang. Lower 1 plus E times raw water. Ayan. Then, pag sineparate ko yan, di ba ito? Pwede ko yung ma-separate GS 1 plus E raw water. Di ba ito yan? GS 1 plus E times raw water. Actually, pwede na nga dun, no? Doon ka na. Diyan ko napalitan, ha? GS 1 plus E raw water. Ayan, no? Di ba raw dry yan? Times 1 plus moisture content. So, ayun, masasolve mo na agad yung raw dry. That is just density over 1 plus moisture content. Moisture content. Then, since sinahanap ay gamma dry, that is just raw dry na naka-kilogram per cubic meter, di ba? Sige, so analyze natin. Kilogram per cubic meter to. So, anong kailangan mo i-multiply dyan? Multiply mo yan ng 9.81 para maging meter per second square para maging Newton. Kilogram meter per second square is a Newton. Newton per cubic meter. And para maging kilonewton yan, i-divide mo yan 1,000. Kasi 1,000 Newton is 1 kilonewton. So, ayun. Makukuha ka ng
may makukuha ka ng value equals raw dry times G over 1,000. Ayan. Rekta na natin. Density. Ayun, yung 1,800. Divided by 1 plus raw water. Agree ka naman na 1.12 na lang ito. 1 plus 0.12. Hirap kasi kapag i-type mo pa. Tinamod talaga dun. So that's 1607. Dry density. Store ko to sa D kasi gagamitin natin yun. Then, yan, para makuha natin yung unit weight, legalistic tayo. And it's 9.81 yun. Divide by 1,000 or times 10 negative 3 na lang. So that is 15.77. Ayun. Or yung dry niya ay yung density niya ay raw dry ay 1607. 1607.14 kilograms per cubic meters. So, ayan. Yan yung first equation na kailangan natin. Raw dry. Then, gamitin mo, gawan mo na lang na para maging conversion na lang para maging gamma dry. Next, porosity. Magagamit na natin yun. So, anong napapansin mo? Di ba ito, E over 1 plus E, di ba porosity yan? Di yan yung gagamitin natin. Paano? Di Rosat is equal to GS. Pwede ko na mapaghiwalayan. Hiwalayin ko na ha. GS over 1 plus E raw water. Alam na yan. GS over 1 plus E raw water ay GS 1 plus E times raw water. Ayun, raw dry. Raw dry na yan. Raw dry plus, ayun na, E over 1 plus E. E over 1 plus E times raw water ulit. Diba? Pinactor out lang naman yan eh. Ayan. Ano tong E over 1 plus E? O, di ba porosity to? Porosity. Ayun. So, masasolve na natin yung porosity. That is what? Rosat minus raw dry. Rosat minus raw dry over raw water. Porosity natin ay, syempre, nakamultiply by 100 yan. By 100 para maging percent. So, Rosat. Raw dry na store naman na natin yung Rosat. Yan kasi binigay na kilogram per cubic meter kasi, di ba? E di, mag-ano tayo? Mag-density tayo. Mas madali, di ba? So, raw saturated, yun, 2,000. Minus raw dry, nakastore sa D. Divided by raw water. O, yan, 1,000 yan, di ba? 1,000, hindi yan 9.81. That is 1,000 kilogram per cubic meter. So, times natin by 100. Ay, 39.29. So, ayun, porosity. Store ko na lang yan sa A. Ayun. Ito na yung formula for porosity. Ayan lang. And finally, yung sa degree of saturation. Store ko na lang to sa A. Ito nakastore sa D. Ito nakastore sa A. For degree of saturation, ano naman yan? Ano kaya gagamitin natin dyan? Di yung may S. Balik tayo dyan. Balik tayo sa raw. That is GS. Ito. Pero hindi natin gagamitin yung may W kasi nga SE yung gagamitin natin. So, magiging GS. Ulit. GS 1 plus E raw water. Raw dry yan. Diba? So, sulat ko na rekta. Raw dry. Derive naman natin eh. Raw dry yan. Plus, diba ito raw dry GS 1 plus E raw water. Anong natitira? SE over 1 plus E raw water. Parang ganito lang yan. E1 plus E raw water pero may S lang. Diba? Ibig sabihin, S times porosity times raw water. Para makuha mo si degree of saturation, di density minus dry density divided by porosity times raw water times 100. Ayan, another formula. Pag binigyan ka ng ganyan,
Hindi mo na kailangan kunin yung void ratio at yung specific gravity. So, density, 1,800 minus dry density naka-store sa D divided by porosity naka-store sa A times raw water 1,000 times 100 porosity. For the degree of saturation, yay. Ay, wait lang. Sumobra ba ako? Or ano ba na pala? Naka-percent na ba yun? Oo, tama. Wait. Ang A natin ay naka 39% kaya pala. Okay, so dapat naka percentage to. Ba't pala hindi ko minultiply by 100 kanina? Ibig sabihin ito naka-percentage. Paras lang din. Pero magdodoble nga lang siya kasi kanina. So ito dapat. Ayan, 49.01. So this is 49.01, 49.09 or 41.1%. And that's it. Oh, these are ito, common naman siguro to. Ito siguro hindi pa, pero kasi baka nung undergrad pinaano sa inyo yan. Pina-derive yung relationship. Kasi sa amin meron yan eh, tsaka ito. And that's it. Those are the new formulas for this problem. So that's how you solve this problem without obtaining the void ratio and the specific gravity of soil solids. And that's it. Hope you learned something. Thank you.